Tahimik ang umaga sa maliit na lungsod ng San Isidro. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga lumang gusali, habang ang mga tao ay nagsisimula ng magmadali papasok sa kani-kanilang trabaho. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking naglalakad ng mabagal, tangan ang lumang bag na halos mapunit na sa katagalan. Ang pangalan niya ay Miguel Ramirez. Si Miguel ay 28 taong gulang, payat, maputla at halatang pagod sa buhay. Suot niya ang kupas na polo at pantalon na ilang beses nang tinahi ng kamay ng kanyang ina noon, bago ito pumanaw. Sa bawat hakbang niya papunta sa maliit na karinderyang pinapasukan, ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi mayaman si Miguel. Sa katunayan, halos wala na siyang pera. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mawalan siya ng trabaho sa maliit na pabrika. Simula noon, araw-araw siyang naghahanap ng raket, kung minsan tagabuhat sa palengke, kung minsan tagahugas ng pinggan sa karinderya. Sapat lang para makakain siya isang beses sa isang araw. Sa bulsa niya ng umagang iyon, may laman lamang na 100 piso, ang huling pera niya. Habang naglalakad siya, napatingin siya sa gilid ng kalsada. May isang matandang pulubi na nakaupo roon, nakasandal sa pader ng isang saradong tindahan. Gusot ang damit, marumi ang mukha, at nanginginig ang kamay habang hawak ang isang maliit na lata. "Maawa po kayo," mahinang sabi ng matanda, halos hindi marinig sa ingay ng mga sasakyan. "Kahit konti lang po." Maraming tao ang dumaan. May mga tumingin saglit, may umiwas ng tingin, at may nagkunwaring hindi siya nakita. Sanay na ang lungsod sa ganitong eksena. Si Miguel ay napahinto. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humila sa kanyang paa para tumigil. Tumingin siya sa matanda. Sa mga mata nito, hindi lang gutom ang makikita, kundi matinding pagod at lungkot. Parang isang taong matagal nang tinalikuran ng mundo. Napahawak si Miguel sa kanyang bulsa. 100 piso lang. Iyon na ang pambili niya ng pagkain para sa buong araw. Kung ibibigay niya iyon, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng makakain mamaya. "Pasensya na po," bulong niya sa sarili. "Ako man, wala rin." Ngunit hindi siya makaalis. May kung anong bumabagabag sa kanyang konsensya. Naalala niya ang kanyang ina, na palaging nagsasabi sa kanya noon, "Anak, kahit gaano ka pa kahirap, huwag mong kalilimutan na tumulong kung may kakayahan ka. Dahil babalik sa iyo ang kabutihan sa paraang hindi mo inaasahan." Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang inilabas ang 100 piso. Nanginginig ang kamay niya habang inilalagay ito sa lata ng pulubi. "Kuya," sabi niya, pilit nang umingiti. "Hindi man po ito marami, sana makatulong." Nagulat ang matanda. Napatingin ito kay Miguel na para bang hindi makapaniwala. "Iho, sigurado ka ba?" tanong nito. "Mukhang ikaw rin, kapos." Tumango si Miguel. "Ayos lang po. Makakaraos din ako." Tumahimik ang matanda sandali. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Miguel, magaspang, malamig, ngunit mahigpit ang kapit. "Maraming salamat," sabi nito, nangingilid ang luha. "Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibinigay mo ngayon." Ngumiti lang si Miguel at tumalikod na. Habang naglalakad palayo, ramdam niya ang gutom na unti-unting sumisiksik sa kanyang tiyan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Parang may nagbawas ng bigat sa puso niya. Pagdating niya sa karinderya, kinausap siya ng may-ari. "Miguel," sabi ng babae, "pasensya ka na, wala kaming trabaho ngayon. Konti lang ang customer." Tumango si Miguel. "Ayos lang po." Lumabas siya ng karinderya na walang kinita, walang laman ang bulsa, at walang kasiguraduhan kung saan siya pupunta. Lumipas ang maghapon. Naglakad siya ng walang direksyon. Umupo sa parke. Tumingin sa mga batang naglalaro, sa mga pamilyang masayang kumakain. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong sumasakit ang kanyang sikmura. Pagsapit ng gabi, napadpad siya sa maliit na silid na inuupahan niya. Humiga siya sa manipis na kutson, nakatitig sa kisam. Bukas ulit, bulong niya sa sarili. Bukas, lalaban ulit. Hindi niya alam na ang desisyong ginawa niya sa umagang iyon, ang pagbibigay ng kanyang huling pera, ay magsisimula ng pagbabago sa kanyang buhay na hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa malakas na katok sa pinto. Takang-taka si Miguel. Wala naman siyang inaasahang bisita.
bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa harap niya, may dalawang lalaking nakaitim na suit. Maayos ang buhok, makintab ang sapatos, at halatang hindi taga rito. Opo, tanong ni Miguel, naguguluhan. Si Miguel Ramirez po ba ito? Tanong ng isa, magalang ngunit seryoso ang tono. Opo, ako po iyon. May nais po kaming ipahatid na mensahe, sabi ng lalaki. Inaanyayahan po kayo ng isang Ginoo na makipagkita ngayon. Napakunot ang noo ni Miguel. Sino po? Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Pagkatapos, bahagyang umiti ang isa. Makikilala niyo po siya mamaya. Binigyan siya ng isang sobre. Makapal, puti at may pangalan niya sa harap. May sasakyan po sa labas. Hinihintay kayo. Nanatiling nakatayo si Miguel, hawak ang sobre, nanginginig ang dibdib sa kaba at pagtataka. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari o kung sino ang lalaking gustong makipagkita sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang pulubi. At sa unang pagkakataon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may paparating na hindi pangkaraniwan. Tahimik ang loob ng itim na sasakyan habang umaandar ito palabas ng lumang eskinita. Nakaupo si Miguel sa likurang upuan, hawak ang makapal na sobre na ibinigay sa kanya ng dalawang lalaking nakasuot ng suit. Hindi niya pa ito binubuksan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, matakot o magduda. Hindi pa kailanman siya nakasakay sa ganitong klase ng sasakyan. Makinis ang upuan, malamig ang hangin mula sa aircon, at tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng kalsadang nakasanayan niya. Sa bawat pagliko ng sasakyan, mas lalo siyang kinakabahan. Kuya, maingat niyang tanong sa lalaking nasa harap. Pwede ko po bang malaman kung saan tayo pupunta? Sandaling tumingin ang lalaki sa salamin. Malalaman niyo rin po pagdating natin. Walang emosyon ang boses nito, ngunit hindi rin bastos. Tumango na lang si Miguel at napasandal sa upuan. Habang umaandar ang sasakyan, bumalik sa isip niya ang mga pangyayari kahapon, ang pulubi, ang nanginginig na kamay, ang pasasalamat sa mga mata nito. Hindi niya pa rin maipaliwanag kung bakit niya ibinigay ang huling pera niya. Basta alam lang niya, tama ang ginawa niya. Makalipas ang halos isang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gusali. Nanlaki ang mata ni Miguel. Isa itong mataas at modernong building na gawa sa salamin at bakal. May mga gwardyang nakauniporme sa labas, at ilang mamahaling sasakyan ang nakaparada. Sa harap ng gusali, may malaking karatula na may pangalan ng isang kilalang kumpanya, isa sa pinakamalalaking korporasyon sa lungsod. Dito po tayo, sabi ng lalaki. Bumaba si Miguel, halos nanginginig ang tuhod. Pakiramdam niya, hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Tumingin siya sa sarili, simpleng damit, luma ang sapatos, at halatang hindi pang mayaman ang itsura. Pumasok sila sa loob. Sa bawat hakbang niya sa marmol na sahig, nararamdaman niyang mas lalo siyang nalulunod sa hiya at pagtataka. Dumaan sila sa reception, ngunit walang nagtanong. Parang alam na ng lahat ang pagdating nila. Sumakay sila sa elevator patungo sa pinakataas na palapag. Tahimik ang elevator. Tanging mahinang tunog lang ng makina ang maririnig. Huminga si Miguel ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pagbukas ng elevator, tumambad sa kanya ang isang napakalawak na opisina. Malalaking bintana ang nakapalibot at mula roon ay tanaw ang buong lungsod. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesa na gawa sa kahoy. Sa likod nito, may isang lalaking nakaupo. Matangkad, tuwid ang tindig at elegante ang suot. Bahagyang puti na ang buhok, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Isang tingin pa lang ay ramdam na ang otoridad at kapangyarihan nito. Sir, sabi ng isa sa mga lalaki. Dumating na po siya. Tumango ang lalaki. Salamat. Maaari na kayong umalis. Umalis ang dalawang lalaki, iniwang mag-isa si Miguel at ang misteryosong Ginoo. Lumunok si Miguel. Umupo ka, sabi ng lalaki, kalmado ang boses. Dahan-dahang umupo si Miguel sa silyang nasa harap ng mesa. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Pawis na pawis ang palad niya. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Tanong ng lalaki. Umiling si Miguel. Hindi po, sir. Umiti ng bahagya ang lalaki. Kahapon, sabi nito, may isang matandang lalaki na dumating sa ospital. Halos wala na siyang malay. Gutom, pagod at muntik ng mamatay.
Nanlaki ang mata ni Miguel. Ikaw, patuloy ng lalaki, ang huling taong tumulong sa kanya. Parang tumigil ang mundo ni Miguel. Sir, kayo po ba ang tinutukoy nyo? Nanginginig niyang tanong. Tumayo ang lalaki at lumapit sa bintana. Ang matandang pulubi na tinulungan mo ay ang aking ama. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Miguel. Hindi ko po alam, bulong niya. Hindi ko po alam kung sino siya. Tumulong lang po ako dahil may puso ka, putol ng lalaki. Maraming tao ang may pera. Maraming tao ang may kakayahan. Pero kakaunti ang may malasakit, lalo na kapag wala na silang ibibigay. Huminga siya ng malalim at hinarap si Miguel. Alam mo ba, sabi niya, na ang perang ibinigay mo sa kanya ay siyang ginamit niya para makabili ng pagkain at makatawag ng tulong. Kung hindi dahil sa'yo, maaaring wala na siya ngayon. Namilog ang mata ni Miguel. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang naging epekto ng simpleng ginawa niya. Sir, hindi ko po ginawa iyon para sa kapalit, mabilis niyang sabi. Hindi ko po inaasahan. Tahimik lang, mahinahong sabi ng lalaki. Hindi kita pinatawag para husgahan ang intensyon mo. Bumalik ito sa mesa at binuksan ang isang folder. Ako si Eduardo Villanueva, sabi niya. Isa sa mga may-ari ng kumpanyang ito. At ang ama ko, na tinulungan mo, ay ang nagtatag ng lahat ng ito. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa upuan. Ang huling hiling ng ama ko, patuloy ni Eduardo, ay makilala ang taong tumulong sa kanya noong wala na siyang kahit ano. Huminto siya sandali. At gusto ko ring makilala ang taong handang ibigay ang huli niyang pera para sa isang estranghero. Dahan-dahang itinulak ni Eduardo ang sobre papunta kay Miguel. Buksan mo. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito may tseke. Nang makita niya ang halaga, halos hindi siya makahinga. Napakalaki ng numero. Sir, halos pabulong niyang sabi. Hindi ko po ito matatanggap. Ngumiti si Eduardo. Hindi iyon bayad, sabi niya. Isa lamang itong paunang pasasalamat. Teka po pauna, gulat na tanong ni Miguel. Tumango si Eduardo. May mas malaki pa akong alok sa'yo. Tumayo siya at lumapit kay Miguel. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon, sabi niya. Isang oportunidad na babago sa buong buhay mo, kung tatanggapin mo. Napatitig si Miguel sa kanya, puno ng tanong ang isipan, takot at pag-asa ang naglalaban sa dibdib niya. Anong oportunidad po iyon, tanong niya. Ngumiti si Eduardo nang may kakaibang ningning sa mata. Iyon, sabi niya, ang malalaman mo sa susunod na hakbang. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Miguel na ang simpleng kabutihang loob na ipinakita niya sa isang pulubi ay magdadala sa kanya sa mundo ng kapangyarihan, kayamanan, at mga pagsubok na hindi niya kailanman naranasan. Kinabukasan, muling nagising si Miguel nang may kakaibang kaba sa dibdib. Hindi niya pa rin lubos maisip ang nangyari kahapon. Isang ordinaryong tao lamang siya, simpleng buhay, walang koneksyon sa kayamanang hindi niya lubos maunawaan. Ngunit ngayon, tila may bagong mundo na bumungad sa kanya, isang mundong puno ng oportunidad, kapangyarihan, at mga desisyon na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa hapagkainan ng kanyang maliit na silid, umupo siya at dahan-dahang iniisip ang mga susunod na hakbang. Hindi niya alam kung paano ito gagawin. Isa lamang siyang simpleng lalaki na sanay sa hirap at kakulangan. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang tiwala at kabutihang bumalik mula sa pulubi kahapon. Biglang tumunog ang telepono. Nanginig ang kamay ni Miguel habang sinasagot ito. Hello, tanong niya. Miguel Ramirez, matapang at malinaw ang boses sa kabilang linya. Opo, ako po iyon, sagot niya, nanginginig ang boses. Ako si Eduardo Villanueva. Handa ka na ba para sa unang hakbang ng iyong bagong buhay? Napatingin si Miguel sa dingding, parang hindi makapaniwala. Handa po ako, sir, bulong niya. Maghanda ka, utos ni Eduardo. May sasakyan na darating sa iyo mamaya. Susunduin ka at dadalhin sa opisina. Doon mo malalaman ang lahat. Matapos ang tawag, hindi makatulog si Miguel. Sa isip niya, paulit-ulit ang eksena kahapon, ang pulubi, ang huling pera, at ang kagandahang loob na hindi niya inasahan na babalik sa kanya ng ganito. Hindi niya alam kung anong aasahan. Ngunit sa puso niya may kakaibang pananabik.
Lumipas ang ilang oras, at tulad ng sinabi ni Eduardo, dumating ang sasakyan sa labas ng kanyang silid. Mas malaking kotse ito kaysa kahapon, mas maayos at tila may halong karangyaan. Nang buksan niya ang pinto, isang chauffeur ang nakangiti sa kanya. Sir Miguel, pasok po kayo, magalang nasabi ng lalaki. Habang naglalakbay, hindi maiwasan ni Miguel na tanungin ang sarili, ano ba talaga ang naghihintay sa akin? Ang simpleng kabutihang ginawa niya sa pulubi ay nagdala sa kanya sa isang mundo ng yaman at oportunidad. Ngunit alam niya sa sarili na kailangan niyang maging matalino at maingat. Pagdating sa gusali, sinalubong siya ng isang receptionist. Sir Miguel, dito po kayo sa opisina ni Ginoong Eduardo Villanueva, sabi nito. Tinuro ang isang malawak na elevator na magdadala sa kanya sa pinakamataas na palapag. Sa pag-akyat ng elevator, pansin ni Miguel ang makinis at modernong disenyo. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng karangyaan at profesionalismo. Hindi niya maiwasang humanga, ngunit kasama rin ang kaba sa dibdib. Paglabas ng elevator, tumambad sa kanya ang mas malawak na opisina kaysa kahapon. Ang tanawing lungsod mula sa bintana ay nakamamangha. Doon, muling nakita niya si Eduardo, nakatayo at nakatingin sa kanya. Maligayang pagdating, Miguel, bati ni Eduardo. Handa ka na ba para sa unang hakbang ng iyong bagong buhay? Umupo si Miguel sa harap ng mesa, nanlulumong hinahanap ang mga salita. Opo, sir, handa po ako, sagot niya, nanginginig ang boses. Ngumiti si Eduardo. Una, gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa kumpanya. Hindi lang ito negosyo, ito ay legacy ng aking ama. Ang kabutihang ipinakita mo kahapon sa pulubi ay nagpakita ng isang mahalagang katangian, integrity at malasakit sa kapwa. At iyon ang hinahanap ko sa taong magiging bahagi ng aming kumpanya. Dahan-dahan, ipinakita ni Eduardo ang mga dokumento, presentasyon at plano ng kumpanya. Hindi lamang financial records ang nakalista, kundi pati ang vision at mission ng kumpanya para sa lipunan. Napagtanto ni Miguel na hindi lang pera ang mahalaga sa ganitong mundo. May mas malalim na responsibilidad, ang paggamit ng yaman at kapangyarihan para sa kabutihan. Ngayon, patuloy ni Eduardo, gusto kong ikaw ay maging bahagi ng aming proyekto. Hindi ito basta trabaho. Ito ay pagkakataon upang ipakita ang kabutihang tulad ng ginawa mo kahapon, sa mas malaking saklaw. Nanlaki ang mata ni Miguel. Opo, sir, gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Ngumiti si Eduardo, humarap sa kanya at iniabot ang isang kontrata. Basahin mo ito. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng meeting kasama ang management team. Dito mo masisimulan ang iyong bagong buhay. Habang hawak ni Miguel ang kontrata, naramdaman niya ang kakaibang init sa dibdib, halo ng takot, pananabik at saya. Hindi niya inasahan na ang maliit niyang kabutihan sa kalsada ay magbubukas ng pinto sa mundo ng yaman, kapangyarihan at responsibilidad. Pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata, iniabot ni Eduardo ang isang envelope. Ito ay pangunang halaga para sa mga pangangailangan mo habang nagsisimula ka sa kumpanya. Pagbukas ni Miguel, napuno ang kanyang mata ng luha, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pag-alam na may taong naniniwala sa kanya, sa kabutihang ipinakita niya, at sa kanyang potensyal. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang silid sa hotel na ipinadala ng kumpanya, naalala ni Miguel ang pulubi. Napagtanto niya na ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbunga ng kamangha-manghang kapalaran. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit, ano pa ang susunod na kabanata ng aking buhay? At sa pagsapit ng gabi, alam ni Miguel na wala na siyang pangamba. Ang simpleng kabutihang ginawa niya sa isang pulubi ay naging simula ng pinakamagandang paglalakbay ng kanyang buhay. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Miguel. Hindi niya maalis sa isip ang mga pangyayari sa nakaraang araw. Ang simpleng kabutihang ginawa niya sa pulubi ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na dati-rati ay hindi niya lubos maunawaan. Ngunit ngayon, alam niyang may malaking responsibilidad siyang kaakibat. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng management team. Maraming tao, mga profesional, bihasa sa kani-kanilang larangan, at may mataas na posisyon sa kumpanya. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at may kakaibang kuryosidad sa mga mata nila. Good morning, Gil Ramirez, bati ng isa. Handa na ba kayo para sa orientation? Opo, handa po ako, sagot ni Miguel, nanginginig pa rin ang boses, ngunit may halong excitement.
Mula sa simpleng pagpapakilala hanggang sa pagpapaliwanag ng mga plano ng kumpanya, mabilis na dumaloy ang oras. Ipinakita sa kanya ang lahat, mula sa finance, marketing, hanggang sa social responsibility programs. Napagtanto ni Miguel na ang mundo ng negosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi sa tamang pamumuno, malasakit sa tao, at matalinong desisyon. Sa isang meeting, bigla siyang tinanong ni Eduardo. Miguel, gusto kong malaman ko kung paano mo naiisip ang pagtulong sa tao sa araw-araw, gaya ng ginawa mo kahapon sa pulubi. Huminga si Miguel ng malalim. Sir, sa akin po, ang pagtulong kahit sa maliit na paraan ay may malaking epekto. Kahit hindi mo nakikita kaagad ang resulta, alam mo sa sarili mo na tama ang ginawa mo. Ngumiti si Eduardo. Tama ka. Ang mga taong may ganitong prinsipyo ay bihira sa mundong ito. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kitang isama sa aming proyektong pangkomunidad. Nagpatuloy si Miguel sa orientation, natututo ng mabilis. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may nagtatagong kaba sa puso niya. Hindi niya alam kung kaya niya itong panatilihin, ang mundo ng kayamanan, kapangyarihan, at mataas na responsibilidad ay malayo sa simpleng buhay niya dati. Habang pauwi sa hotel, naalala niya ang mga batang pulubi, mga matandang nagdarahop, at mga tao sa kalsada na nangangailangan. Naisip niya na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa isa ay maaaring magbukas ng tulay upang matulungan ang marami. Kinabukasan, isang malaking kaganapan ang naghihintay kay Miguel. Si Eduardo ay nag-imbita sa kanya sa isang charity event, isang pagtitipon para sa mga mahihirap at nangangailangan. Dito niya masisilayan ang epekto ng kabutihang ginawa niya, hindi lamang sa kanya kundi sa iba pang tao. Pagdating sa venue, nakita niya ang pulubi kahapon, ngayon ay maayos na, may bagong damit at may pagkain sa kamay. Lumapit ito kay Miguel at ngumiti ng malawak. Salamat po, iho, sabi ng matanda. Dahil sa inyo, may pag-asa pa ako. Napaluha si Miguel. Hindi niya inasahan na ganoon kabilis ang epekto ng isang simpleng kabutihan. Narinig niya rin ang mga kwento ng ibang tao, mga pamilya, bata, at matatanda, lahat ay nagkaroon ng tulong dahil sa programang itinatag ni Eduardo at ng kumpanya. Sa gitna ng lahat ng iyon, naisip ni Miguel na ang kayamanan at kapangyarihan ay maihigit na kahulugan kapag ginagamit ito para sa kabutihan. Ang bawat desisyon, bawat proyekto, bawat tulong ay may epekto sa buhay ng ibang tao. Pagkatapos ng event, lumapit si Eduardo kay Miguel. Ngayon, handa ka na ba sa mas malaking responsibilidad? Tanong nito. Opo, sir, handa po ako, sagot ni Miguel, puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa iba at hindi masayang ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Ngumiti si Eduardo at sa mata niya, nakita ni Miguel ang tiwala, respeto at pag-asa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang simpleng kabutihan, ₱100 na ibinigay niya sa pulubi, ay nagbukas ng daan sa pinakamagandang yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng tagumpay at ngiti, alam ni Miguel na marami pang hamon ang darating. Ang mundo ng kayamanan at kapangyarihan ay may kasamang panganib, tukso, at mga desisyon na susubok sa kanyang integridad. At sa pagsapit ng gabi, habang nakaupo sa balkonahe ng hotel, nanatiling nakatingin sa ilaw ng lungsod, ramdam niya na ito lamang ang simula ng isang kwento ng kabutihan, determinasyon, at pagbabago na hindi niya malilimutan habang buhay. Kinabukasan, muling gising si Miguel na may kakaibang excitement sa dibdib. Alam niya na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago, ngunit hindi niya inaasahan na may isang bagay pa na magpapalakas ng kanyang pananabik at magpapakita ng tunay na kahalagahan ng kabutihan. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ni Eduardo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pinakamahalagang proyekto, sabi nito. Isa itong bagay na magbibigay ng malaking pagbabago hindi lamang sa kumpanya, kundi sa buong komunidad. Tinungo nila ang conference room, kung saan nakalinya ang maraming taong may interes sa charity at social development. Ngunit sa gilid, nakatayo ang pulubi kahapon, ngayon ay maayos na, may bagong kasuotan at may ngiti sa mukha. Miguel ay namangha. Hindi niya inasahan na muling makikita ang taong tinulungan niya, at ngayon, sa isang pagkakataong ganito. Siya ang isa sa mga beneficiary ng proyekto, paliwanag ni Eduardo. At dahil sa kabutihang ipinakita mo, siya ang naging inspirasyon ng programang ito. Makikita mo, ang bawat simpleng mabuting gawa ay nagbubunga ng higit pang kabutihan.
Habang nag-uusap, napansin ni Miguel na may kakaibang intensity ang mga mata ni Eduardo. Miguel, sabi nito, may isa pa akong ipapakita sa iyo. Dinala siya ni Eduardo sa isang silid na may malaking screen. Sa gitna, ipinakita ang footage ng mga taong nakatanggap ng tulong, mga bata, matatanda at pamilya. Ngunit sa huli, may lumitaw na isang eksena na halos nagpahinto sa paghinga ni Miguel. Ang pulubi, ang taong tinulungan niya, ay nagbigay ng donasyon sa isang batang nangangailangan gamit ang pera na ibinigay sa kanya ni Miguel. Ang bawat maliit na aksyon ay lumaki at ang kabutihan ay patuloy na dumadaloy sa iba. Miguel ay hindi makapaniwala. Ang simpleng kabutihan na ginawa niya ay naging sanhi ng domino effect ng kabutihan, isang epekto na hindi niya inaasahan at hindi niya maipaliwanag sa salita. Ngayon, Miguel, sabi ni Eduardo, handa ka na ba sa pinakamahalagang desisyon ng iyong buhay? Opo, sir, sagot ni Miguel, puno ng determinasyon. Gagawin ko ang tama, kahit ano paman ang mangyari. Ngumiti si Eduardo at iniabot ang isang kontrata. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay pagkakataon na maging partner ko sa kumpanya. Ang tiwala at kabutihan na ipinakita mo ay nagpatunay na ikaw ay karapat-dapat. Miguel ay napaluha. Hindi niya inaasahan na sa isang simpleng kabutihang ginawa niya sa pulubi, siya ay maituturing na kapantay ng isang milyonaryo, at magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng mas malawak na epekto sa mundo. Sa wakas, lumakad siya sa balkonahe ng opisina, tinatanaw ang lungsod. Alam niya na ang bawat desisyon, bawat kabutihan, at bawat hakbang ay may epekto. Ang simpleng pagbibigay ng huling pera sa isang pulubi ay nagbukas sa kanya ng daan sa tagumpay, kayamanan, at higit sa lahat, puso. At sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kapayapaan, ang kaalaman na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang ipinapakita sa iba.